Wala man lang nagpapaliwanag, nagsasalita na katanggap-tanggap para sa mga mamamayang Pilipinong umasa na merong maipapakulong na mga corrupt government official, especially ang mga politician sa Senado, Kongreso, mga dati at mga incumbent senador dito sa graft in corruption sa flood control scam. Kaya ako po nababanggit ito kasi maraming Pilipino ang umasa na may makukulong na malaking tao bago magpasko dahil sinabi yan ng ating Pangulo. At hindi naman yan sasabihin ng Pangulo kung wala siyang tinanggap na report at konkretong mga pahayag mula sa mga kinaukulan sa pamahalaan. DPWH, Department of Justice, Independent Commission for Infrastructure. Huwag na muna natin isama ang ombudsman kasi independent yan. Yun hong executive department. Yan ang posibleng nagbigay ng idea at report sa Pangulo. Mr. President, meron tayong makakasuhan at makapapakulong bago magpasko. Kaya sinabi ng Pangulo. Pero hindi nagkaroon ng katuparan. Although yung ombudsman, sumunod na rin siya sa pahayag na yan. Nasabi nga nila, December 15, may warrant of arrest na bago. May mahuhuli bago magpasko. Walang nangyari. Kaya ngayon, ang hinahanap ko ay yung mga dapat ipaliwanag mula sa mga kinaukulan sa Office of the President. Ako nagtatanggol at pinagtatanggol ko at dinidepensa ko at ating pinaniniwalaan ang mga pahayag ng gobyerno dahil from day one, volunteer ako at ang mga channel ko sa pagtulong kay Pangulong Marcos. Kawawa naman si Pangulong Marcos kung pinasasakay, pinaaasa ng mga nakapaligid sa kanya tapos hindi mangyayari. Sino ang masisira sa taong bayan? Sino ang kawawa sa taong bayan? Siyempre ang Pangulo ang sisisihin. Hindi lang yung mga anti-Marcos or Duterte camp ang gagamit ng paninisi dahil sasamantalahin ang pagkakataon kasi wala nga nakita eh. Ultimo mga mamayang umasa, wala talaga nakita. Ngayon, ang hinihiling ko at hinihintay ko, konkretong paliwanag mula sa mga tagapagsalita at departamento na mayroong jurisdiksyong magliwanag ng isyong ito. Office of the President ang pinanggalingan ng announcement. Office of the President na dapat magpaliwanag sa bayan. Hindi ang Pangulo lang. Hindi mismo si Pangulong Marcos Jr. ang magpaliwanag para malaman ng taong bayan ano ang nangyari. Matatanggap naman ng taong bayan kung wala kayong nahuli, pinakulong bago ng Pasko, kung merong matibay kayong basihan kung bakit hindi nangyari ito. Kung dahilan ba dahil holiday, dahilan ba dahil sa kung ano mang meron, hindi natin alam. Yun nga yung gusto malaman ng taong bayan eh. Bitin sa development at bitin na bitin at wala rin talagang narinig na konkretong paliwanag. Hindi kasi pwede yung pag tinanong kayo, saka lang kayo magre-react. At yung tanong lang ng media ang pagbabasihan ng inyong reaction. Hindi ganun. Kailangan merong official statement, merong clarification sa lahat ng issue. Bakit nangyari? Ano ang nangyari? Ano ang pwedeng mangyari? At ano ang epekto ng mga nangyayari? Ganun dapat. Para ang tao may alam kung ano ang nangyari. Hindi pwedeng nanguhula. Hindi pwedeng magalit ang tao dahil wala kayong paliwanag. So yung mga dapat nagpapaliwanag dito, Presidential Communication Office, tutukuyin ko na kayo kasi obligasyon nyo ito. Baka sabihin nyo, ay wala kaming pakaalam yan, kaso yan eh. Bahala na yan ang DOJ, bahala ang DPWH, bahala ng ICI yan. Aba hindi, bahala ng Ombudsman. Hindi ganon. Presidential Communication ang inyong hawak. Office of the President. Dapat lahat ng nasa Executive Department, kapag may mga announcement na paniniwalaan at aabangan ng taong bayan, SOP yan. PCO ang magka-clarify before, during, and after kung ano ang nangyari. Hindi ako nagmamagaling, tinuturo ko lang, sinasabi ko lang, yung inyong obligasyong hindi nyo ginagagawa. Ayaw nyong gawin. Nagbakasyon lang ang opisina, nagbakasyon na rin ang balita mula sa inyo? Hindi. Walang holiday ang balita. Walang bakasyon ang impormasyon. Lalo na kung may pangako
na mayroong ipakukulong, may mangyayari before Christmas, ay wala nga eh. So, konkretong paliwanag ang kailangan para maintindihan. Maintindihan po ng taong bayan kung may papaliwanag nyo anong dahilan bakit walang naipakulong kayo eh. Pero hindi nyo pwedeng sisihin ang Sandigang Bayan kasi ang Sandigang Bayan naghihintay lang ng inyong mga ipapile na kaso. Yung unang na-file na kaso, nag-issue na sila ng warrant of arrest. So, saan nabinbin ito? Sa Ombudsman ba ito? Sa ICI ba ito? O kung saan napunta? Di ba? Pakipaliwanag lang po. Ang Ombudsman ay independent body. Pero, hindi yan korte. So, lahat kayo pwedeng magpaliwanag na hindi makakaapekto doon sa inyong kasong hawak-hawak. Hindi makakasira doon sa merito ng mga ebidensya at kaso na inyong ipinal. Kasi kayo ay hindi naman po korte. Yun yung kulang na kulang talaga eh. Di ba? So magagalit kayo at magtatampo. Mga sarado rin ang isip. O alam ko yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, independent majority ng mga Pilipino, nakakaintindi. Kung naghahanap ako, mas naghahanap sila. Naiintindihan ko yan. Nababasa ko, may nagte-text, may nagme-message, may nag-PPM, marami pong mga tanong. Anong nangyari? Bakit walang nakulong? Ay ako naghahanap din. At yun naman ang aking hinahanap ngayon. Nasaan ang inyong paliwanag? Magsalita kayo. Huwag niyong idedma ang expectation ng taong bayan. Huwag niyong ibaliwala ang pangako niyo sa mamamayan. Dahil ang pangako ng presidente o ng gobyerno dapat natutupad. At kung hindi, ipaliwanag ng maliwanag kung ano ang tunay na dahilan. Ganun lang po yun. Sino ngayon ang inutil? Alam nga ng mga mamamayang Pilipino. Hindi. Mayroong inutil sa opisina ng gobyerno. Mayroong walang pakinabang talaga. Ayaw gawin ang kanilang trabaho. Ginagawa ni Pangulong lahat ang gusto niyang gawin at iparating sa bayan ko ng update. Hindi natin sinisisi ang Pangulo dahil base yan sa kanyang impormasyon at report sa kanya. Yung mga nagbigay ng impormasyon sa Pangulo at nangako sa Pangulo na gagawin nilang magpakulong ng mga politiko, yan ang mga dapat masisi. Pangalanan yan ng Office of the President through Presidential Communication Office. Yan ang trabaho ng Presidential Communication Office eh. Magbigay ng tamang impormasyon, i-counter ang mga fake news, i-counter ang mga maling impormasyon o anumang impormasyon makakasira sa kaalaman ng taong bayan. Ay wala eh, puro Christmas party na lang yata ang ginawa nila, puro partihan na lang eh. Di ba? Wala akong personal na galit sa mga taga-PCO. Ang aking paliwanag tungkol dito ay dahil sa hinahanap ng taong bayan ang katotohanan. Kaya nagkakaroon ng butas at kaya nabubutasan kayo ng mga anti-Marcos group dahil sa kakulangan, kabagalan, kawalan ng idea kung paano i-counter. Puro defensive na lang ang dating. Wala bang prevention? Wala bang dapat maagap na galaw? Para hindi naman napapahiya ang Pangulo? Para hindi naman naguguluhan ng mga mamamayang matitinong nagmamahal sa gobyernong ito. Yun lang po. Merry Christmas, Advance Happy New Year sa inyo. Ang magagalit sa isyong ito at topic na ito, saradong isip nyo katulad ng kalaban ng gobyerno o lumalaban sa gobyerno.